Elizabeth's POV. Where's my wife? Sabay-sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng malagong at malakas na boses at nagulat ako na makita ang papalapit na si Hector. Kagad akong napatayo at kulatong sinalubong. Hector, I just visited my parents. Hindi kita tinakbuhan kaya wag kang magalit. Pananaway ko rito habang nasa balikat nito ang dalawa kong palad. Bakit ka umalis nang di nagsasabi sa akin? Hindi ka nagpaalam kung saan ka pupunta. Saad nito na halos pabulyaw. Is that how you treat my daughter? You're shouting at her because of your selfishness? Di na napigilan ni Papa ang mamagitan sa amin. Ano naman sa'yo kung bumisita ang kapatid ko dito sa bahay? She visited us dahil wala siyang makausap at mapaglabasan na sama ng loob sa'yo. Mataray na sabat ni Eleanor. What did you tell them, Elizabeth? Tanong sa akin ng asawa ko sa kalmado nitong boses ngunit bakas pa rin ang pagkairita. Iho, come here. Maupo ka at pag-usapan natin ang problema ninyong mag-asawa. Alam naming mabigat ang pinagdadaanan ninyo and we're here to help. Sambit naman ang aking ina. Kita kong napabuntong hininga na lang ang lalaki, sabay na sapon nito ang noo, habang ang mga mata masama pa rin ang tingin sa akin. Did you tell them our 6-month agreement? Pabulong na tanong nito na bakas ang galit kaya agad akong umiling. No, I did not mention that. Pabulong kong sagot na ikinahinga nito ng maluwag tsaka maling binalingan ng mga magulang at kapatid ko. I am sorry for my sudden outburst. Nagalit lang po ako dahil wala akong nadatnang asawa sa bahay. Hinging paumanin nito sa kanila at pumunta sa upuan ko saan ako nakaupo kanina. Sana lang di mo sasaktan ang anak ko. Biglang sambit ni Papa kaya naalarma ako sa reaksyon ni Hector. Ngunit nanatili ito sa formal na ekspresyon. Hindi niya ako sinasaktan ng pisikal, pero emotionally, oo. I never raised a hand to your daughter and I never hurt her like what you think. Depensa ni Hector. It's good to hear. Tugon ni Papa kasabay ng sunod-sunod nitong pagtango. I heard that you're planning to file an annulment because my daughter cannot be pregnant. Kita ko ang pagkabigla ni Hector. Bakit mo naman hihiwalay ng anak namin? Saad naman ni Mama. You don't understand, Ma. Pues ipaintindi mo sa amin. I understand what you feel right now, Ma, pero sana maintindihan niyo rin ako na gusto ko nang magkaanak at makita ang tagapagmana ko. Pero di naman po yun kayang pula ni Elizabeth. I fulfilled my duties as her husband. I want to build a happy family with her. But let me ask you, how? How can we do that if she cannot bear my child? So your option is to get separated from her and find a woman who can give you a child? You will dispose of her afterwards na para bang walang namagitang pagsasama sa inyo bilang mag-asawa. Ganun ba? Hindi kaya aware ng pag-aasawa, hindi lang tungkol sa pag-aanak. You chose to marry Elizabeth, so she is your responsibility until your last breath. You two are married for Pete's sake. Calm down, everybody. Huwag na kayong mag-away-away. Obviously, mahal na Hector at Elizabeth ang isa't isa at anak na lang talaga ang kulang. Huwag mong pahihirapan ang sarili ninyo sa kakatalo sa mga salitang masasakit. Awat ni Eleanor sa namumuunang tensyon. Mariin akong napapikit at humarap kay Hector. Kinuha ko ang kamay nito hanggang ngayon ay nakakuyom pa rin. Hector, I have to tell you something. Kinuha ko ang kamay nito. Alam ko na malabong mapapayag kita, pero ito na lamang ang nakikita kong paraan para wag mo akong iwan. Tell me, saad nito sa malamig na boses. Eleanor, my twin sister, volunteered to surrogate herself. She's willing to be the surrogate mother of our baby. She offered to help us. Saad ko na kinasalubong ng kilay nito. I think you're out of your mind, saad ni Hector at padaskol na tumayo at isa-isa kaming tinignan. Hector, please, pilitin mong lakawakan ng pag-iisip mo. Most of the doctors na nakausap natin, ito na rin ang suggestions nila. Hindi na natin kayang mabuo in a natural way, gaya ng gusto niyang mangyari. Hindi ko naman makakaya na makitang magkaanak ka sa ibang babae. Pero, sa kapatid mo, ayos lang sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong nito na ikinailing ko. Hindi nito naiintindihan. Medyo bobo ko sa part na yan. Kaya nga surrogate mother ibig sabihin, sperm niyo pa rin ang gagamitin, not mine. Ipapagamit ko lang sa bata ang sinapupunan ko, that's it. Asar namang paliwanag ni Eleanor sa asawa ko.
I know that woman. What do you think I am? I know what surrogation is. It's just that it seems awkward na makitang ikaw pa talagang magdadala ng anak ko. Namin. Gayong mukhang wala naman sa itsura mong magdalang tao. Pananalungat ni Hector dito ng may pangungutya. Kita ko ang pagdidilim ng mukha ni Amor. I am giving you a practical offer. Dahil alam ng lahat na hindi ka naman papayag kumuha na ibang tao para gawin to. At ayaw mo sa artificial method, pero malaking tulong to sa'yo. You think dahil lang sa mga sinabi mo papayag na ako? That's the baddest idea I have heard. Saan ni Hector na siyang kinabagsak ng balikat ko? That's not a bad idea. Kung makakatulong naman sa inyo, tatanungin kita bakit ba pinagpipilitan mo? What is your purpose behind doing this? Mapanuring tanong ni Hector habang naniningkit ang mga mata. Tumawa ng pagak si Eleanor. Kahit ako nabigla rin sa tanong ni Hector, pero gusto kong marinig ang sagot ng kakambal ko. Why do you sound as if may balak akong di maganda? Nagmamagandang loob lang naman ako. My purpose is to help you, nothing else. Sagot nito kasabay ng pagtaas ng isang kilay. I am serious, Hector. Balak mong mag-file ng annulment at hiwalayan ng kapatid ko dahil hindi kayo magkaanak. Pero kung makasugod ka kanina dito sa bahay, kala mo naman kinidnap namin ang asawa mo. Yun ba ang makikipaghiwalay? So what are you trying to say? Bagot na tanong ni Hector, sabay prenteng sumandal sa upuan. Accept my offer. Dahil alam ko na hindi naman kayang makipaghiwalay kay Elizabeth. Padadalain ko lang ang solusyon sa problema ninyo. Prente ding sagot ni Eleanor. Nagpalipat-lipat ang tingin namin ng mga magulang ko sa dalawa. Kahit ako rin naman ang nasa posisyon ng asawa ko, mag-iisip muna ako ng mabuti. Pero dahil nga desperada na ako at mas kilala ko ang asawa ko, na kaya niya akong iwan kaya pumayag na ako. I know my husband more than anyone else here. Masakit man sabihin, pero hindi naman talaga ganon kalabis at kalalim ang pagmamahal sa akin ni Hector. He just married me because he was attracted to me and I caught his interest. Natatandaan ko pang sabihin nito noon na kaya lang niya ako pinili dahil sa tingin niya ako ang karapat-dapat na maging ina ng anak nito. Sa loob ng 3 taon naming pagsasama, he shows his warmest and loving side but his eyes telling me that he is not. Nakakalitong isipin pero yun ang nababasa ko rito. Elizabeth, napalingon ako kay Hector nang pukawin niya ako mula sa malalim kong pag-iisip. Yes, I am calling your attention many times but it seems like you are spacing out. Saan nito kaya't dumako ang tingin ko sa kanila at ngayon ko napansin na pala silang lahat sa akin. Sorry, I was thinking too much. Where are we again? This is an important matter, Elizabeth. Bulong nito sa akin. Yeah, I know, tugon ko. So anong desisyon mo, Hector? Si Eleanor, pumayag na kanina. Wala rin problema kina mama at papa dahil napag-usapan namin mabuti kanina bago ka dumating. I will think about it first. I cannot give my answer right now. Saan nito at walang pasabing tumayo habang hawak ang kamay ko. Let's go home. I know you're tired. Yakang nito sa akin. Dumako naman tingin ko kay Eleanor na seryosong nakatitig sa magkahawak naming kamay at agad tong nag-iwas ng tingin na mapansin na nakatingin din ako dito. Ma, pa, uwi na po muna kami. Saka na lang po natin pag-usapan to kapag may final ang desisyon sa Hector. Pagkalabas pa lamang namin, nagulat ako nang humigpit ang hawak ito sa kamay ko at maras niya akong kinaladkad patungong sasakyan. Tinulak niya pa ako pasakay sa loob katabi ng driver's seat. What did you tell them? Hindi ka ba nag-iisip? Galit nitong tanong. Wala na akong ibang maisip na paraan, Hector. I am so pressured and frustrated kung paano kita bibigyan ng anak. Kaya humingi ako ng payo sa kanila kung ano nga ba ang dapat tamang gawin ko. Pero bakit mo sinabing bala kong mag-file ng annulment? Para ano? Para ba kumbinsihin ako na huwag kang hiwalayan? Kaya pati ang kalokohang surrogation na yan na isingit ninyo. Ano naman ngayon kung sinabi ko sa kanila ang totoo? Tama ka. Sinabi ko yon para kumbinsin kanila dahil mahal na mahal kita, Hector. Hindi ko kayang mawala ka sa akin at makita ka na mapunta sa ibang babae.
Hindi mo ako masisisi kung mukha na akong desperada ngayon para lang maisalba ang relasyon natin. Ani ako rito at di na mapigilan ng mapaiyak. Sumandal ako sa upuan, umiwas ng tingin dito. Pero wala akong narinig na kahit anong pang-aalo o panunuyo mula sa kanya. Tanging buhay na makina lamang ng sasakyan ang umugong at wala itong imik na pinasibad ito. Hector, do you really love me? Why did you ask? Balik tanong nito sa akin. Why don't you answer me directly? Why are you keep on answering me another question? Yes, I love you. Labas sa ilong nitong sagot na mas lalo pang nagpatulo ng duha ko. Hindi niya ako tinapunan ng kahit isang sulyap man lamang. Bakit mo pa ako pinakasalan kung ganito lang din naman pala ang gagawin mong pagtatrato sa akin? Sana nga, si Eleanor na lang talaga ang pinakasalan mo para nakapag-asawa na lang din ako ng ibang lalaki na hindi ako sasaktan at kaya akong mahalin ng totoo. Saad ko at nagulat ako nang walang pasabi tong nagpreno. Listen very carefully, Elizabeth, because I won't repeat it again. Pinakasalan kita dahil may dahilan ako para pakasalan ka. And if you don't believe me when I'm always telling you that I love you, it's not my problem anymore. Simula umpisa pa lang sinabi ko na sa'yo, iba ako. At iba ako magpakita ng pagmamahal. If you're not satisfied and contented, fine. Humanap ka ng ibang lalaking makakapagbigay sa'yo ng gusto mong pagmamahal. Galit nitong litanya. Sa kabilang banda, pagkarating namin sa tapat ng bahay, agad-agad akong bumaba ng sasakyan at nagmamadaling umakyat sa silid namin at inilak ko ang pinto. Umiiyak akong dumapa sa kama. Elizabeth, open this damn door. Kalmado ngunit bakas ang pigil na galit sa boses ni Hector. Maya-maya, narinig ko na lamang ang kalansing ng mga susi hanggang sa tuluyan nang bumukas ang pinto. Naramdaman ko, tumayo to sa may paanan ng kama habang nakapamewang at mataman akong pinapanood sa ginagawa ko. Iiyak ka na lang ba maghapon? Para namang biglang nagpandig ang tenga ko at kakad akong bumangon sabay pinagbabato ito ng unan. Damn you, Hector! Sigaw ko rito. Kailan ka pa natutong magsalita sa akin ng ganyan? You know it's a bad word, wife? Wife? Talaga bang asawa, Hector? Talaga bang asawang tingin mo sa akin o tau-tauhan mo lang dito sa bahay na anytime gusto mong i-dispose mo na lang? Look, just give me what I wanted, Eleanor, and everything will be back to normal. Yun lang ang hiling ko sa'yo, bigyan mo ako kahit isa. Then, walang hiwalayan na mangyayari dito. Sa pagkakataong to, ay hindi na nga nito na itanong pa at napigilan na magtaas ng boses. But how? Tell me, how? How could I give you a child that you wanted? Hindi nga tayo makabuo. Natatakot ako. Ayokong iwan mo ko. I am so damn scared. Nag-iwas to ng tingin habang hinihilot ang sentido. Isang anak lang, Elizabeth. Yan lang para hindi kita iwan. Yumuko ako at mapait na tumawa. Hindi ba kapag mahal mong isang tao, hindi mo to kayang saktan? Pagmamahal nga ba ang nararamdaman mo para sa akin? You won't say all the things that might hurt me kung talagang mahal mo ko. I think your word love means hate. If you hate me, Hector, you don't really love me. Let's end this nonsense conversation, Elizabeth. Walang patutunguhan itong pag-uusap natin. Matulog ka na, pagod lang yan. Pambabaliwala nito sa nararamdaman ko, kaya walang lakas ako na napahiga sa kama. Paano na rin ako mabubundis nito? Madalas akong stress sa kanya. Ang bilis ng mga doctors, ang bilin ay wag magpaka-stress dahil naglilid daw iyon ng infertility. Akmang papalabas na ito ng silid nang sabay kaming mapasulyap sa isa't isa. Ako na lang ba talaga ang nagpapahalaga sa relasyon na ito? Kapag ba nabigyan ko siya ng kahit isang anak lamang, ibibigay niya rin kaya sa akin ang buong atensyon at pagmamahal niya bilang asawa ko? My head is throbbing. Kita ang bakas ng awa sa mga mata nito. Pero sigurado akong importante lang dito ay ang nararamdaman nito. Aren't you going to accept my sister's offer? Let me think about it first. Tipid nitong sagot. Bakit hindi mo na lamang tanggapin? Para mo ng awa, wag mo kong iiwan? I don't know what you're saying, Elizabeth.
Ano bang nagpapahirap sa'yo para makapagdesisyon? Natatakot ka ba na baka matukso ka sa kakambal ko at baka tuluyan mo na akong iwan at si Eleanor ang pipiliin mo? Nakita ko na biglang nawala ang lalaki. You lost me and told me last night na nagsisisi ka na ako ang pinakasalan mo at sana si Eleanor na lang. Kita ko sa mga mata mo na hindi ka lang nabigla o nagalit kaya mo yun nasabi. Nasabi mo yun kasi yun ang iniisip at nararamdaman mo. Now tell me, Hector, anong pakiramdam mo na makita mo ulit ang kakambal ko kanina at magkatapatan pa kayong dalawa? May kirot ba dyan sa puso mo dahil sa labis na panghihinayang? Stop it, Elizabeth. Baka talagang di na ako makapagpigil saktan ka kapag di ka pa tumigil sa mga pinagsasabi mo. Galit nitong bulalas. Inaasahan ko na ito ang magiging reaksyon nito kaya tumawa ko ng mapait. Fine, I will stop. Umalis ka na, magpapahinga na ako. Sa guest room ka na lang matulog ngayong gabi. Saad ko rito at tumalikod na ako ng higa. This pain is too much. Ako ang pinili kahit na hindi naman ako ang talagang mahal. Pinili lamang ako na pakasalan ni Hector dahil gusto nitong makuha magiging anak namin ang magagandang katangian ko. Pero ang totoo, he was just attracted to me, but his heart is screaming for Eleanor. Bigla ko tuloy na alala ang masakit na senaryong nasaksihan ko noon bago kami ikasal. 3 years ago. Why did you choose Elizabeth kahit alam nating dalawa na ako naman talaga ang mahal mo? Puno ng hinanakit na tanong ni Eleanor kay Hector habang nasa loob sila ng dressing room at ako ay nagtatago dito sa labas ng pinto na may kaunting siwang. Natutup ko na lamang ang bibig ko sa gulat. Sana sinabi kaagad ni Eleanor na mas maaga para nakatanggi ako. Hindi ko naman para agawin si Hector kung alam kong may relasyon pala ang mga ito. I am so sorry, Eleanor, but I don't see you as the mother of my future child. Saad ni Hector at nabigla ako sa susunod na nangyari nang isang malakas sa sampalang tumama sa mukha nito. Damn you, Hector, but I still love you. I gave it all to you. My body, my soul, pero itong susukli mo sa akin? Kakambal ko pa talagang napili mong pakasalan. Shame on... Mas natutup ko ang bibig na makita paano sakupin ni Hector ang labi ni Eleanor. Madiin ang pagkakadikit ng mga labi nito. And here I am watching these two real couples. Ako ang nagmukhang kontrabida sa kanila. Hindi ko alam pero sobrang sakit sa puso ko. Bakit ako ang pinili nitong pakasalan kahit na hindi naman ako ang tunay na nilalaman ng puso nito? May nangyayari na pala sa mga ito noon pa man. They keep it a secret until this wedding day comes. Ni walang katunog-tunog na meron palang namamagitan sa dalawa. Pero bakit? Mas kinagulantang ko ang sumunod na nangyari nang tanggalin ni Hector ang suot ni Eleanor at walang habas itong inangkin ng lalaking mamaya lang ay haharap sa akin sa altar. Present. Ginising ako ng mainit na hagdan sa aking balikat at pagmulat ko nakita ko si Hector na nakayakap sa bewang ko. Nakatalikod ako habang ito'y nasa likuran ko. Nilagay niya ang mukha sa leg ko na naghatid kiliti sa batok ko nang tumama ang mabango niyang hininga. Kagad ko tong tinabig, ngunit nanatili pa rin siyang nakayakap sa akin. You still mad? Tanong ni Hector na ikinasalubong ng kilay ko. Ano bang akala nito? Pagising ko okay na? Hagkan-hagkan lang okay lang pakiramdam ko? Ano sa tingin mo? Makayakap ka parang walang nangyari Parang okay lang lahat? Sagot ko nang may pananumbat. Naramdaman ko ang marahang pagkaplos niya sa balikat ko. I know you're still mad, but I want you to make love with me. Saad nito na naghatid ng paru-paro sa tiyan ko. Nakakatawa kung iisipin. Nalawa kami ng kakambal kong naangkin ni Hector at ito rin ang nakauna sa aming dalawa. Funny, isn't it? But it hurt so much. Alam ko ang namang nangyaring to at kay Eleanor, ngunit nagawa ko pa rin ipobay ang sarili ko sa kanya. He hits 2 birds with 1 stone. Ngunit ano bang magagawa ko? Ako ang pinakasalan, ako ang binahay, kaya kailangan kong gampanan ng isa sa obligasyon ko bilang asawa ni Hector at iyon ay ang paligayahin to sa kama. Sa pagkakataong to, tuluyan na akong humarap sa kanya. Nagtama ang mga mata namin at gaya ng inaasahan, puro kalamigan ang nilalaman nito.
Bumangon ako mula sa pagkakahiga at kahit masama ang loob ko, sige na, pagbibigyan ko siya. Umupo ako pasaklang sa kasangga nito, isa-isa kong tinanggal ang suot ko. Lovemaking ba ang tawag dito? Para kaming parehong wala sa sarili, tayong mga katawan lamang kusang kumikilos ayon sa gusto nito. You are beautiful as always, Elizabeth. Puri ni Hector sa akin habang pinapasadahan ako ng tingin. Maya-maya, di na to nakapagpigil pa at mabilis akong sinakop. Kanina lang wala ako sa mood pagbigyan siya, ngunit traidor ang katawan ko nang madala ako sa bawat haplos nito at tuluyan na ako ng init. Hanggang tuluyan na ngang mas bumilis ng bumilis ang paggalaw nito. Halos sabay lamang kaming napasigaw nang tuluyan na naming maabot ang sukdulan.